Nak, di ba nakapagluto ka na ng ulam dyan? Pauwi na ako may kasama akong mga bisita. At bago pa nga ako makrompal ni mama dahil wala pa nga ako nalulutong ulam, kaya naman kinuha ko na nga itong lulutuin kong ulam ngayong gabi. Ito nga yung ribs nga ng karning baboy. Ito nga yung ribs na tinanggal ko nga dun sa karning baboy nga nagagawin kong lechon belly at napakarami nga natira dito. Kaya ito na nga lang yung lulutuin kong ulam ngayong gabi. At nagtanong nga ako sa inyo kung ano nga masarap na luto nga sa ribs nga ng karning baboy at marami nga nag-request nga ng ganitong klaseng luto. Kaya naman agad-agad ko na nga pinaghihiwa nga itong ribs nga ng karning baboy para nga mahati ko sila ng ganitong klaseng pahaba-haba. At ang luto nga na gagawin nga natin dito nga sa ribs ay kaldereta. Kaya sobrang excited ko nga kasi sobrang favorite ko nga talaga yung ulam nga na yun. Tas saktong-sakto pa kasi favorite ko nga rin yung mga ribs. At ganito na nga natin ikakaldereta nga itong mga ribs nga ng karning baboy. Talagang pahaba-haba na nga at hindi na nga natin to hahatiin nga sa gitna para nga talagang maganda. Kaya naman nung okay na naglagay na nga ako dito sa napakalaki ng kawa ng mantika. Tapos nung uminit na nilagay ko na nga rin tong bawang. Ginisa ko nga lang ng saglit nga yung bawang tapos sinunod ko na nga rin yung sibuyas. Pagkatapos nga nung nilagay ko na nga rin tong mga malalaki at mahaba nga nating mga ribs para nga magumpisa na silang lumambot. Tawa nga ng tawa yung mga kasama ko bakit daw hindi ko hinati sa gitna nga itong mga ribs at niluto ko daw na ganito kahaba. Sabi ko nga mas maganda nga yung ganito kasi para ka nga lang kumakain ng fried chicken kapag naluto na. Naglagay na nga ako dito nga ng toyo tapos nag-sprinkle na nga rin ako ng konting asin para nga magkaroon na siya ng lasa. Medyo kinakabahan na nga ako dito kasi baka bigla nga dumating yung mga bisita ni mama tapos hindi ko pa naluluto tong ulam. At habang inahalo-halo ko nga siya, nilalagyan ko na nga rin siya ng iba pa niyang mga ingredients katulad nga ng paminta tapos itong patis. At talaga tinatansya-tansya ko nga lang yung paglalagay nga dito ng patis kasi baka maparami at maglasang dagat nga itong niluluto kong kaldereta. Ilalagay ko na nga rin itong dahon nga ng laurel pati itong nga silingan labuyo para nga magkaroon nga ng anghang nga itong kaldereta ko. Nilagay ko na nga rin dito yung tira nga namin pickle nga sa rep tapos sinunod ko na nga rin ilagay nga itong sabaw nga ng sardinas. Joke lang. Tomato sauce yun. Sinunod ko naman ilagay nga itong oyster sauce at talaga sinaid ko nga itong lalagyanan kasi ito na nga rin natitira naming oyster sauce. At ito nga magpapasarap nga dito itong nga cheese kaya nilagay ko na nga yung kalahati tapos naglagay na nga rin ako ng liver spread. At hindi nga ako nakontento nga sa cheese at nilagay ko na nga yung isang buo para nga talaga sobrang creamy. At habang niluluto ko nga ito talagang takam na takam na nga ako. Excited na nga akong kainin to. At para nga talaga maging mas masarap maglalagay na nga rin ako dito nga ng peanut butter. Kayo po ba pag nagluluto kayo ng kaldereta naglalagay din po ba kayo ng peanut butter? Dito kasi sa amin talaga naglalagay kami. At after nga ng lahat nga ng yun maglalagay na nga ako dito nga ng tubig para nga mag-umpisa na nga lumambot ng sobrang ngayong ribs na tipong magkakalas-kalas ka sila doon sa pinakabuto. Papakuluan ko nga lang siya dito ng saglit tapos isusunod ko na nga rin ilagay itong mga gulay katulad ganitong carrots, bell pepper at potato. At pagkalagay ko nga hinalo-halo ko nga siya agad para mabilis nga lumambot nga itong pinakagulay lalong-lalo na yung patata. Medyo nakahinga na ako ng maluwag nga dito kasi talagang papakuluan na nga lang natin to tapos luto na at sigurado nga ako na pagdatingan ng mga bisita nga ni mama na makakakain na nga agad sila. Ay nak, dumaan na lang kami sa restaurant. Kayo na lang kumain dyan. Ay salamat, tapos na rin magluto. Makapagpahinga na nga. Lex, magluto mo naman ako ng inihaw na manok. Ihaw na manok. Ano ba yung kakatapos ko lang magluto? Sige, wait lang. Ay, pati na rin pala barbecue. Sige, doon ka natin ako. Iabot ko na lang sa'yo. Thank you. Trade na naman tong buntis kong ate. Malengkin na naman ako. Tingin ko na. Yan na. Ba, ang bilis Diyan na agad. Aba. Thank you po. At para hindi na nga ako mapagod nga magluto ng mga kinikrave nga ng ate kong ang buntis kaya nag-order na nga lang ako dito sa Mang Inasal. At dahil gusto nga daw ng ate ko ng barbecue at inihaw naman ako kaya in-order ko nga siya dito ng Mang Inasal pork barbecue pati nga tong chicken inasal. At para nga hindi malaman to ng ate ko na in-order ko nga lang to kaya alisin ko nga siya dito sa kanyang balot at ilalagay ko siya dito sa aking bilao. Ito na. Okay itong inihaw naman ako ni ate at itong barbecue. Ate, ito na Ayoko na niya, busog na ako. What? Pero okay nga lang yun kasi sakto-sakto favorite ko nga rin itong chicken inasal nga pati nga itong pork barbecue ng Mang Inasal kaya sigurado ako na mauubos ko nga to. Lambot. At talaga nga walang kahirap-hirap nga kainin nga itong pork barbecue nga ng Mang Inasal kasi talaga sobrang lambot niya. At kapag nga may nagsabi ng inihaw na manok talagang chicken inasal nga ng Mang Inasal yung lagi kong naiisip kasi talagang juicy, malasa, tapos malaki. Amazing! Ay, salamat na busog. Akin na pala yan. Lobos na. Eh, sabi mo ayaw mo. Ayaw mo, orderan. Gagawin na lang kita ulit. Namili nga ako ng mga super duper giant na mga gamit pang kusina dito nga sa napuntahan ko para nga sa dream kitchen ko.
So nandito ako ngayon sa Florida Blanca, dito sa Pampanga, at meron kaming nadaanan ditong mga nagbibenta ng mga higanting panglutuan. So tara, let's go. So sakto, ang kusina ko ay talagang sobrang laki, so bibili tayo dito ng mga nakita ko. Amazing! Ito, yan! Sandok! Nandito sandok, ano to nga? Sunset to sunset? Sunset. Kasi ito may malaking ganito. Biglaan nga lang talaga yung pagpunta ko nga dito kasi nung nalaman ko nga na meron pala nagtitinda ng mga ganito kalalaking mga gamit pang kusina, talagang dali-dali ako nagpunta dito sa Pampanga. At kahit nga napakalayo nga nito sa amin, talagang binyahe ko nga siya kasi gusto ko nga makabili ng ganito kalalaking mga gamit pang kusina. Kasi nga yung dream kitchen ko nga talagang sobrang laki. Yung kawa ko sobrang laki, kaya sabi ko perfect nga to sa dream kitchen ko. Kaya kada may makikita nga ako dito nga sa store nga na to na pinuntahan ko na may mga malalaking mga gamit pang kusina, talagang ina-add to cart ko na agad. Manghang-mangha nga kasi ako kasi di ko nga akalain na meron palang ganito kalalaking mga gamit pang kusina. Bukod dito, marami pa sila ditong tinitinda na talagang mga higanting mga pangkusina katulad neto. Kaya meron sila mga kaldero, lutuan na ganito, tas yung kanina na parang kawa. Ang name ng stall na to ay Connie Babes. Ayan, pinukpok. Nagtaka pa nga ako nung una kung bakit nga merong pinukpok nga sa dulo ng pangalan. Yung pala, ito palang mga nakikita nyo dito, ginawa to lahat gamit nga yung pagpupukpok. Kaya grabe nga yung gulat ko nung nalaman ko nga na yung mga nakapaligid pala dito mga gamit pang kusina. Ginawa nga lang to gamit yung kamay. Kaya talagang lalo nga ako namangha kasi itong mga gamit pala ng pangkusina nga dito gawa nga at pinaghirapan nga ng isang tao. At akala ko nga yung una ko nga nakita nga na sandok, yun na nga yung pinakamalaking sandok nga nila. Kaya nagulat talaga ako nung nilabas nga nila itong mga to. At talagang grabe nga yung tawa ko nga dito kasi first time ko nga lang makakita ng ganito kalaking sandok. At sa sobrang laki nga ng sandok nga na to, na kapag ito nga sinandok mo nga sa kanin, pati nga yung nagsaing, talaga madadala mo. Dalawa nga silang higante nga dito. Isa nga itong sandok, tapos ito namang sanse. Sanse ba o chanse? Nasa kayo na lang po bahala. Ayan, so ito yung 8 feet sandok, tapos ito naman yung 7 feet. So pinagpipilian ko kung ano dito, pero mas gusto ko tong 8 feet kasi sobrang laki. Kung meron nga mga malalaki at mga giant nga na mga gamit pang luto, meron nga rin sila dito sobrang liliit na mga pangluto. Meron sila mga sandok na sobrang liliit, mga kaserolang maliliit, kawaling maliliit, talaga sobrang cute. Pero dahil malaki nga yung dream kitchen ko, kaya yung mga higanting pangluto nga lang yung mga bibilhin natin. Ayan, so sa kasalukuyan, ito lang muna yung ating madadala pa uwi. Pero yung mga iba natin nabili na mga higanting mga sandok, mga kawali, mga malalaki mga batsa, ayan, i-deliver na lang yun kasi talaga hindi kasya dito sa sakyan namin. Ito lang yung kasya, ganito lang kalaki, yung kaserola. So tara, excited akong gamitin yung mga yun. At nabigyan nga rin ako ng chance nga para mapakita nga sa inyo at makita ko kung paano nga ginagawa nga yung mga binibenta nga nilang mga higanting gamit pang kusina. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talagang kitang-kita ko nga sa kanila na pinaghirapan talaga nila yung mga binibenta nga nila dito mga gamit nga pang luto kasi talagang kanya-kanya sila ng toka dito. At akala ko nga wala nang mas lalaki din sa mga nabili ko, pero nagulat nga ako dito sa harap nga ng gate nga nila kasi tignan nyo nakalagay dito yung mga higanting mga pangluto. Sa sobrang tuwa ko nga dito, gustong-gusto ko nga bunutin nga dito sa bakod nga nila itong mga malalaking mga pangluto nga na to, dalhin nga sa dream kitchen ko.